Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6701-6720. Pagpasok pa lang ni James sa makakapal na kulay lila na gas na nakapalibot kay Thea ay agad siyang natigilan sa nakitang nasa harapan niya. Ang tiyan ni Thea ay lumitaw na mas kitang-kita, halos 2 beses sa dating sukat. Nakikita rin niya ang paggalaw, dahilan ng pagumbok ng kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, mukhang nasasaktan si Thea, at tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Anong nangyayari? Sumugod si James sa tabi ni Thea, inalok ang kanyang suporta. Ang anak natin, hindi siya lalabas. Sagot ni Thea na may kasamang luha at tawa. Nang mapagtanto, nanlaki ang mga mata ni James. Fraternal twins. Walang magawang sinabi ni Thea, hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa niya. Patuloy siyang gumagalaw, at masakit. Kumunat ang noo ni James, saka inabot ang umbok. Bilang tugon, mabilis na lumayo ang sanggol, dahilan para mapaungol si Thea sa hindi komportable. Pagtingin sa tiyan ni Thea, bamulong siya, ikaw maliit na manggugulo. Wala nang magandang gawin bago pa man ipanganak. Itigil mo na ang pananakit ng iyong ina, at lumabas ka kaagad. Kung hindi, kailangan kitang turuan ng leksyon. Isang kilalang umbok na parang maliit na kamao ang lumitaw sa tiyan ni Thea. Tila naintindihan ng sanggol ang mga salita ni James at tinutuya siya. Ngumuso si James, ang init ng ulo mo, bata. Lumabas ka at harapin mo ako na parang lalaki. Pangako hindi kita sasampalin ng napakalakas. Sampal, James. Isang nagmamaktol na boses ng sanggol ang lumabas sa tiyan ni Thea. Natigilan sina James at Thea, at nanlaki ang kanilang mga mata sa lubos na hindi makapaniwala na nagsasalita ang kanilang sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang. Sa sandaling iyon, nagsimula silang magtanong kung ito ay isang sanggol o isang halimaw. Bago pa man magulo ang kanilang mga iniisip, isang lilang ulap ang namuo sa itaas ng ulo ni James. Sa isang malakas na dagandong, isang purple light beam ang bumaba at tumama kay James. Gulat na pinanood ni Thea ang eksena. Matapos hampasin, bumangon ang isang balahibo ng puting usok mula sa sunog na katawan ni James, at ang kanyang mga balahibo ay nakatayo sa dulo. Hindi niya napigilan ang pagtawa matapos makita ang estado ni James. Malinaw na ang anak nila ang salarin na umatake sa kanya. Bumuga ng puting usok si James at umungol, "Damn it. Ikaw na maliit na bastos, ikaw ba ay isang pagpapala o isang sumpa?" Hindi napigilan ni Thea ang tumawa. Ngunit agad na napangiwi ang kanyang mukha sa sakit habang sinisipa ang sanggol sa kanyang tiyan. She pleaded, "Calm down, baby. Hindi na matiis ni Mommy." Sampal, James. Angal ng sanggol. Ang isa pang kidlat ng lilang kidlat ay nahulog mula sa langit, dumiretso kay James. Sa pagkakataong ito, mabilis na inabot ni James ang pababang lilang kidlat, pinunit ito. Tinuro niya ang tiyan ni Thea at umungol. "Are you trying to be a istorbo? Don't forget your place. Ikaw ang nakababatang kapatid. Naghihintay na ang ate mo sa labas. I much prefer her over you." Walang reaksyon ang tiyan ni Thea. Nag-aalalang tanong ni Thea, anong nangyari? Bakit siya tumigil sa paggalaw? Saglit na nag-isip si James at agad na nagkaroon ng ideya. Mabilis niyang inihagis ang Dawn Blaze form at nilapitan ang kanyang anak na babae, na napapalibutan ng purple gas. Pinagmasdan niya ito saglit sa paglalaro sa espiritu ni Morgoth at pagkatapos ay nagtanong, "Maaari mo bang tulungan si Daddy?" Itinaas ng sanggol ang kanyang ulo, tinitingnan si James na may mga malanding mata. Nakangiting sabi ni James, "Alagaan mo ang kapatid mo at paalisan mo siya sa lalong madaling panahon. Bibigyan ka ni Daddy ng magandang pangalan at ilang masasayang bagay na paglaruan." Ang mga mata ng sanggol ay kumikinang sa pananabik. Itinapon niya ang espiritu ni Morgoth at mabilis na pinasok ang purple gas kung saan naroon si Thea.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6702. Nagulat si James sa nakita. Natulala rin si Yegor at Harold Diaz, na nanunood sa malapit. Samantala, ang espiritu ni Morgoth ay nagpupumilit na tumayo mula sa lupa na may hagulgol. Kailangan kong makaalis kaagad dito. Grabe ang buong pamilyang ito. Mas masama pa sila kaysa sa akin. Nang malapit nang makatakas si Morgoth, ang Euron Genesis Bell ay bumaba mula sa langit at nakulong siya. Galit na sigaw niya, "You sneaky little, tinambangan mo ako. You ungrateful, you crazy, org." Matapos ang sunod-sunod na malungkot na pag-iyak, natahimik siya. Samantala, ang kapaligiran sa loob ng lilang gas ay agad na nagbago pagkatapos dumating ang sanggol na babae. Umayos na ang matigas na bata sa tiyan ni Thea at tumigil na sa kanyang mga kalokohan. Biglang tinapik ng baby girl ang tiyan ni Thea. Isang lilang liwanag ang agad na lumitaw mula sa tiyan ni Thea, na tumambad sa isang bagong silang na sanggol na lalaki sa gitna nito. Agad na umatras ang nakaumbok na tiyan ni Thea na nagpanumbalik sa kanyang balingkinitan. Nakahinga naman ng maluwag si Thea. Gayunpaman, itinulak siya ng sanggol na babae nang siya ay lumitaw, na naging dahilan upang siya ay matamba. Sa sandaling iyon, ang kalangitan sa itaas nila ay nabalot ng mga lilang ulap, at ang quasar lightning ay mabilis na bumaba patungo sa sanggol na lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nasaktan ang sanggol na lalaki. Sa halip, mapaglaro niyang sinalo ang mga kidlat at kinain ito na parang mga candy. Si James, na muling pumasok sa purple gas, ay nalaglag ang kanyang panga pagkatapos masaksihan ang eksena. Ang pag-uugali ng kanyang bagong panganak na mga anak ay hindi kapani-pani walang kakaiba, ngunit ang mga sorpresa ay malayong matapos. Biglang, hindi mabilang na masa ng lilang gas ang mabilis na nagtipon sa paligid ng sanggol na lalaki. Sinabayan ng mga nakakatakot na dagandong, umiikot na puyo ng liwanag habang nasaksihan ang dramatikong paglalahad ng mga pangyayari, nilingan ni James si Thea at tinanong, "So mga homegrown children sila?" "Oo. Sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng mga makapangyarihang anak?" Tumanggaw si Thea. Tinangka ni James na gamitin ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes para suriin ang kanilang cultivation rank ngunit natagpuan na ang kanilang lakas ay lampas sa kanyang kakayahan na makita. Gayunpaman, maliwanag na ang kanyang anak na babae at anak na lalaki ay may homegrown essence sa loob nila, at ang kanilang pag-iral ay higit na nakahihigit sa iba. Sa sandaling iyon, kinusat ng sanggol na babae ang malaki at magagandang mata kay James. Then, she tilted her head and stretched her chubby hands. Kumunat ang noo ni James na bakas sa mukha niya ang kahihiyan. Hindi makapaniwalang tanong ni Thea, "Ano ang ipinangako mo sa kanya?" Ngumiti ng mapait si James at sinabing, "Nangako si Daddy na bibigyan ka ng magandang pangalan, di ba? Paano naman si Juliet?" Kumunat ang noo ng sanggol na babae, halatang hindi nasisiyahan sa pangalan. Nagmamadaling sinabi ni James, "Nisa. Ang ganda ni Nisa." Lalong tumindi ang galit ng baby girl, at ipinatong niya ang kanyang mga braso sa kanyang balakang, pinandilatan si James. Tinuro siya ni James at excited na sinabi, "Diana Caden. Ito ay kombinasyon ng pangalan ng iyong ina at..." Bago pa siya makatapos, isang nakakatakot na liwanag na kulay ube ang bumungad sa katawan ng batang babae at bumalot sa kanya. Agad na naramdaman ni James ang matinding pressure, at ang discomfort ay napakalaki. Ang sanggol na babae ay malapit nang ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, nagmamadaling namagitan si Thea, at sinabing, "Iyan ang iyong ama." Ang isang anak na babae na bumugbog sa kanyang ama ay itinuturing na masuwayin at infilial. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6703. Matapos marinig ang sinabi ni Thea, nilaybot ng baby girl si James at iniunat muli ang kanyang chubby little hand. Hinihiling kanya na pumili ng ibang pangalan. Agad na kumilos si Thea bilang tagasalin ng kanyang anak. Natagpuan ni James na nakakatawa ang sitwasyon. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse sa Genesis Worlds, ngunit hindi iyon mahalaga sa harap ng kanyang mga bagong silang na anak. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, time niyang sinabi, "Paano ang Zuriin Caden? Ipinanganak ka sa Great Historial Land, napapaligiran ng purple na gas, at may ultimate yin body type. Tamang-tama si Zuriin.
Pinaikot-ikot ng sanggol na babae ang kanyang magagandang mata, nag-iisip tungkol sa bagong pangalan. Tila hindi siya lubos na nasisiyahan ngunit nalaman niyang katanggap-tanggap ito. Ngumiti si Thea sa baby girl at sinabing, Zuriin. Not bad. Halika dito, Zuriin. Agad na tumalon si Zuriin sa mga bisig ni Thea. Pagkatapos, hinailan niya ang manggas ni James at itinuro ang kanyang kapatid, na napapalibutan pa rin ng purple gaze at quasar lightning. Sinasabi niya na oras na para bigyan ng pangalan ang kanyang kapatid. Muling gumanap bilang tagasalin si Thea. Sumimangot si James at sinabing, may hindi tama. Mukha siyang 3 taong gulang ngunit hindi pa rin makapagsalita para sa sarili. Hindi kaya siya ay pipi. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang sinipa ni Zuriin. Pinatatag ni James ang kanyang katawan at natagpuan ang kanyang sarili sa tabi ni Yegor at Herodias. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, ako, masyadong malakas ang purple gas at pinaalis ako doon. Agad siyang inilantad ni Herodias, na nagsasabi, ikaw ay pinalayas. Natahimik si James. Yegor chuckled, tinuro ang tiyan ni James, at sinabing, may mga bakas ng paa sa buong katawan mo. Mukhang masakit. Nagalit ka ba sa asawa mo? Asawa ko. Awkward na tumango si James. Ang pag-amin na sinipa siya ng kanyang asawa ay mas maganda ang pakiramdam kaysa sabihing anak niya iyon. Tinapik ni Yegor ang balikat ni James at nakangiting sinabing, binabati kita, James. Isinilang ang iyong mga anak sa Great Historical Land sa ilalim ng Homeroom Aura. Ito ay isang napakabihirang pangyayari at isang ganap na pagpapala para sa kanila. Ngumiti si James at sisigat na sana. Gayunpaman, naantala siya ng mabagsik na mukha na si Herodias na nakatayo sa isang tabi. Tinanong niya, nakuha mo ang Historical Soul Pearl, Order, at Lotus. Kaya bakit hindi ka sumanib sa Marcy Ice Soul? Bakit hindi mo pa pinagsasama ang Marcy Ice at Historical Power? Natigilan siya sa biglang tanong. Sinaway ni Herodias, bakit ka umaasa sa kapangyarihan ng demonyong iyon? Hindi mo ba alam ang kahihinatnan? Sa Zymergy, binalaan na kita na layuan mo siya. Bakit mo? Sumabad si Yegor, Herodias, ito ay isang napakahalagang sitwasyon. Nasa awa tayo ni Cory. Kung pabaya, nasawi tayo. Si James ay nakipagsapalaran para iligtas tayo. Paano mo siya masisisi? Binatukan ni Herodias si Yegor at sumagot, siya ba ang sinisisi ko? Nag-aalala lang ako sa kanya. Galit niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, imposibleng mga tuwiran kayong mga lalaki. Gawin ninyo ang anumang gusto ninyo. Nag-transform si Herodias sa isang bahid ng lilang gintong liwanag, pagkatapos ay sumugod sa lilang masa ng hangin sa paligid ng Thea. Napabuntong hininga si Yegor at nagbitiw na nagkomento kay James, patawarin mo ang kanyang mga masasakit na pananalita. Siya ay medyo mainitan ang ulo. Mahinahong sinabi ni James, naiintindihan ko ang kanyang mga alalahanin. Sina Turte at Silver ay nagsakripisyo upang mabuklod si Morgoth. Siguradong labis siyang nasaktan nang mawala sila. Tumingin si Yegor kay James at sinabing, hindi lang iyan, ngunit lubos siyang nagmamalasakit sa iyo. Nakikita kanyang parang sarili niyang anak. Sinalubong ni James ng tingin si Yegor at nakangiting sinabi, I know. That's why there's no need to explain. Still, I think you understand me the best. Ang pagkagulat ni Yegor ay mabilis na napalitan ng tawa. Maaaring hindi lubusang maunawaan ni Herodias ang iniisip ni Santiago, ngunit naunawaan niya ito. Ang dahilan kung bakit pinigilan ni James na sumanib sa Historical Soul Pearl ay dahil sa mga pangakong ginawa niya. Ang mga magsasaka na gumamit ng Marcy Ice Power at Historical Power ay umaasa kay James. Hinanggad nila na ang kani-kanilang kapangyarihan ay kilalanin bilang vital energy at upang matupad ang kanilang mga pangarap ng pagkakataong makapasok sa Declan rank. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni James tungkol sa mga adhikain na ito, dahil sa kanyang karakter, hindi siya papayag na madali niyang balewalain ang kanilang mga kolektibong pangarap. Matapos niyang maabot ang kanyang pangako na masuri ang kanilang mga kapangyarihan bilang vital energies, sa wakas ay mapagsasama na niya ang kapangyarihan ng Historical Soul Pearl. Biglang hinarap ni Lysia si James, Guro, ang tanawin dito ay maaaring makaakit ng pansin ng mga powerhouse sa lalong madaling panahon. Dapat ba nating isaalang-alang ang paglipat?
Kumunot ang noo ni James, at nang sisigat pa sana siya, naputol siya ng dalawang mahinang tawa na nagmumula sa kawalan. Kamangha-manghang. Ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ako makapaniwala na dito ipinanganak ang mga homegrown children. Ito ay isang pambihirang pangyayari. Isang lalaki ang naglalagay ng yin, at isang babae ang naglalagay ng yang. Ito ay isang pangyayari na posible lamang sa natural na pagkakasunod-sunod. Agad namang naging alerto sina James at Yegor. Ang sanggol na lalaki ay biglang umakyat sa hangin, dala ang isang malawak na kalawakan ng lilang liwanag. Kasabay nito, ang sanggol na babae, na nasa bisig ni Thea, ay tumaas din sa langit, na pumwesto sa tabi ng sanggol na lalaki. Nasaksihan ang kakaibang palabas na ito, kumunot ang noo ni James. Kasama si Yegor, sumama siya sa kanyang mga anak. Mula sa kawalan sa unahan, dalawang kumpol ng mga lilang ulap ang sumulong. Sa ibabaw ng mga ulap na ito, dalawang ethereal figure. Lumipat sila sa kalangitan, nag-iwan ng mga nakamamanghang after images. Ang tanawin ay ingrandi at kahanga-hanga. Sino nandyan? Galit na tanong ng sanggol na lalaki. Kabanata 6704. Nagpalitan ng tingin sina James at Yegor, na parehong halatang nagulat sa mga pangyayari. Nagulat sila na ang dalawang bagong silang na ito ay nagpapakita ng gayong walang takot na mga espiritu, na handang harapin ang sinumang darating sa kanila. Habang papalapit ang dalawang misteryosong figure, tumuntong sa mga lilang ulap, naging malinaw ang kanilang anyo. Ang isa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang buhok na nakasuot ng asol na damit. Hawak niya ang isang cetro at tumayo na may kumpiyansa na posture. Napapalibutan ng isang purple-blue aura, ang kanyang presensya ay namumuno. Ang isa naman ay isang matanda na nakasuot ng pulang damit. Ang kanyang buhok at balbas ay puti ng nyebe, at ang kanyang ekspresyon ay mabait. Isang halo ng pulang ilaw ang bumalot sa kanya, na nagdulot sa kanya ng isang sagradong aura. Huminto sila matapos makita si James at ang iba pa. Kahit na hindi sila nagpakita ng puot, ang kanilang presensya ay mapang-api. Nasa Declan rank sila, tama ba? Nakipag-usap si Yegor kay James ng telepatiko. Nanatiling tahimik si James, tinitigan ang dalawang figure sa kanyang harapan gamit ang Chaos Yin-Yang eyes. Hindi nagtagal, nalaman niyang nasa Xerxo Declan rank sila. Matapos magkaroon ng magaspang na ideya ng kanilang cultivation rank, maingat na sumulong si James at bahagyang yumuko. Pwede ko bang tanungin kung sino kayong dalawa? What brings you here? Nagpalitan ng makahulugang tingin ang dalawang figure at tumango sa isa't isa. Ang matandang lalaki na naka-red robe ay tumugon ng isang mainit na ngiti, kami ay historical envoys. Ang pangalan ko ay Sherman Yusef. Malamig na sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasol na roba, Manny Dexter. Nakakunot ang noo na tanong ni James, mga sugo. Sino ang nandito para makita mo? Nakangiting sagot ni Sherman, syempre, ikaw, Chosen One. Chosen One, umalangaw si Manny, ang boses niya ay may awtoridad. Nagulat si James, iniisip kung sa paano man ay alam nila na darating siya sa Great Historical Land. Habang pinag-iisipan ang kanilang intensyon, maingat na nagtanong si James, paano kita matutulungan? Bago makasagot si Sherman, agad na lumipad ang dalawang sanggol at pumwesto sa tabi ni James. Ang dalawa ay napapalibutan pa rin ng makulay na lilang enerhiya at may kaibig-ibig na hitsura. Pinaikot-ikot ni Sherman ang kanyang balbas at tumawa, kapansin-pansin nga ang mga bata ng homeroom. Napakabihirang buhay. Nababalot sila ng homeroom aura. Mayroon silang walang hangganang potensyal. Tumingin si James sa kanyang mga anak at walang magawang tumugon, they're quite the handful. Even after birth. I hope you excuse their rude behavior. Humalaklak si Sherman, paano natin sila masisisi? Sila ang unang nabubuhay na nilalang na ipinanganak sa dakilang lupang pangkasaysayan, at ang kanilang katayuan ay mas mataas kaysa sa atin. Kinumpirma ng lalaking nakasuot ng asol, hindi namin kaya. Pansamantalang tanong ni James, maaari ba akong magtanong kung ano ang espesyal sa homeroom children? Pinaikot-ikot ni Sherman ang kanyang balbas at sinabing may pagkahumaling, maaari nilang baliwalain ang mga batas at kaayusan ng paglilinang at walang kamatayan. Sila ay mula sa marangal na kapanganakan. Nagulat si James sa sinabi niya.
Hindi katakataka na maaari nilang paglaruan ang Morgoth Spirit sa sandaling sila ay ipinanganak at agad-agad na char ang kanyang katawan ng ilang mga tama ng kidlat. Si Egor ay nagtanong ng may pagkamangha, hindi ba sila ay hindi magagapi? Nakangiting paliwanag ni Sherman, they're pure entities with no intentions or desire. Kumikilos sila ayon sa kanilang mga gusto, bumabalik sa kanilang natural na estado, at sa gayon ay natural na hindi magagapi. Gayunpaman, ang kanilang uri ng pagiging invincibility ay hindi ang karaniwan nating pamilyar. Hindi sila mabuti o masama, kaya't hindi maaaring manalo o matalo. Malakas na nag-isip si Egor, so, hindi sila mapipigil. Ibinalik ni Sherman ang tanong, sino ang maglalakas loob na kontrolin sila? Kung nais nilang matugunan ang kanilang wakas. Biglang natauhan si James at nagtanong, nakikita ko. Ang kanilang mga puso ay inosente ng walang pagnanais, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang pinakadalisay na anyo ng kapangyarihan at maging hindi magagapi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6705. Ngunit kung sila ay kontrolado o bumuo ng kanilang sariling mga pagnanasa, ang kanilang mga kapangyarihan ay maglalaho. Pinuno ni Manny, smart. Nakangiting sabi ni Sherman, tulad ng inaasahan mula sa pinili. Napakalalim ng pagkakahawak mo sa kataas-taasang landas. Talagang pambihira. Pagkatapos magkomento, lumingon si Sherman kay Egor at sinabing, kaya, ang pagsisikap na gamitin ang mga ito para makipagsapalaran sa Great Historical Land ay isang malaking pagkakamali. Hindi nila maibibigay ang hinahanap mo. Sa halip, dadalhin ka nila sa hindi mabilang na problema. Tumingin si Egor kay James at nagkibit-balikat. Iminuwestra ni Sherman si James nang may pag-anyaya at sinabing, pakiusap sumama ka sa amin, pinili. Naghihintay ang ating guro. Nagulat si James, naisip ni James, may master sila. Napakalakas na nilang magsasaka. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang kanilang Panginoon. Pagkatapos mag-isip-isip, biglang nagtanong si James, pwede ko ba silang isama? Oo naman. Nakangiting tumango si Sherman. Ikanaway ni Manny ang kanyang kamay, at isang lila-asol na glow ang nagangat kina Thea at Herodias sa kawalan. Nang sila ay aalis na, 4 na pulang multo ang sumugod kay James sa bilis ng kidlat mula sa kanan. Mapangahas, ungol ni Manny at itinulak pasulong ang mga palad. Isang kakilakilabot na lilang asol na liwanag ang lumitaw, na naging parang mga palad, at lumipad sa kalangitan. Boom! 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 Kasunod ng mga dumadagandong na pagsabog, ang 4 na pulang multo na nakasakay kay James ay naalis. Sa sandaling nabawi nila ang balanse, ang kanilang tunay na anyo ay nahayag. May 2 lalaki at 2 babae na may pulang buhok at pulang-pula ang mga mata. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng apoy, na nagpapakita ng isang nakakatakot na tanawin. The Four Essence Masters. Sigurado ba ang Zazen Temple na walang anumang batas? Ang 4 na figure ay humagalpak sa tawa at sabay-sabay na umungal, Sherman, bakit sa tingin mo ang Horvath Temple lamang ang maaaring mag-imbita ng pinili? Nagulat si James sa 4 na figure. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang 4 na tao na nagsasalita sa ganoong katumpak na unyon, na pareho ang tunog. Kasabay nito, may napansin siyang kakaiba. Bukod sa kanilang mga kasarian, halos magkamukha ang 4. Sila ay may parehong maapoy na pulang buhok at pulang-pula na mga mata, at ang kanilang cultivation rank ay pareho. Ang kanilang pagkakatulad ay naghinala sa kanya na sila ay quadruplets. Habang pinoproseso pa ni James ang sitwasyon, bumantong hininga si Sherman, there's an order to matters. Since we met him first, don't you think that gives you as priority? The 4 figures said in unison, how arrogant. Let's see if you can take him with you as here. Habang sina Sherman at Manny ay nakikipaglaban sa 4 na nag-aalab na figure, isang matinding labanan ang sumiklab. Nagharap ang 2 laban sa 4, na may lilang asol at lila gintong liwanag na nagsasalpukan laban sa nagniningas na pulang ilaw, na nagresulta sa isang kamangha-manghang pagpapakita sa kawalan. Napakatindi ng banggaan na nagdulot ng nakakabinging pagsabog. Ang mga shockwaves ng labanan ay napakalakas na sina James, Yegor, Herodias, at Thea ay natambo lahat. Mabilis silang bumaba sa lupa, gamit ang Years 1 Genesis Bell bilang kanilang kalasag. Sa sagupaan na ito ng mga Titans, maging ang grupo ni James,
na may malaking kapangyarihan, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na walang magawa ng mga tagamasid, na madaling maapektuhan ng mga naliligaw na epekto. Ang pagkakaiba sa mga antas ng kapangyarihan ay isang mapait na tableta para lunukan nila. Ito ay isang malinaw na paalala ng malawak na pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga mundo. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Declan Rank sa Great Historial Land. Samantala, ipinaglalaban pa rin ng mga cultivator ng outside world ang pagkakataong makapasok sa Declan Rank. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni James na maunawaan ang sitwasyon. Tinanong niya, anong uri ng mga lugar ang Zazen Temple at Horvatat Temple? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6706. Naguguluhan, tumingin si Yegor kina Herodias at Thea. Dahil pareho silang ipinanganak mula sa innate energy, naisip niya na mas marami silang alam tungkol sa Great Historial Land. Marahang antong hininga si Herodias at nagpaliwanag, narinig ko ang tungkol sa 10 banal na templo ng Great Historial Land mula sa aking ina. Tila sila ang namamahala sa lahat ng kapangyarihan at lakas sa paglilinang ng Greater Realm. Kumunat ang noo ni James habang nagtanong, so sila ang pinagmulan ng mga kapangyarihan at lakas ng Greater Realm. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at sumagot, exactly. That's why they can't live and know nothing beyond this land. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni James. Naabot na nila ang ganoong taas sa cultivation ranks na ang pag-alis ay magdudulot ng kaguluhan sa buong Greater Realms. Tumingin si Thea kay James at sinabing, kaya ang mga cultivator sa Declan Rank ay hindi kailanman nakapasok sa Great Historial Land. Ikaw at si Yegor ang tanging exception. Lumingon si James kay Yegor at nagtanong, ibig sabihin ba nito ay dapat nating ituring ang ating sarili na may pribilehiyo? Hindi nasisiyahang sinabi ni Yegor, syempre. Kung tutuusin, ipinanganak sila mula sa innate energy. Hindi tulad natin, ang mga mortal ay pinalaki ng ating mga magulang. Sa mga tuntunin ng lahi, natural na mas mataas sila sa atin. Agad siyang binigyan ni Herodias ng isang mabilis na sipa. Matanda ka na para magtampo ng ganyan. Pagtatawanan ka ng iyong couple. Tumingin si James kay Thea ng mapait na ngiti. Siyempre, superior ang asawa ko. Pinandilatan ni Thea si James. Bigla siyang napabuntong hininga, nasaan ang mga anak natin? Saan sila nagpunta? Agad na nabalisa sina James, Yegor, at Herodias sa itinaas na pag-aalala at sinimulan nilang suriin ang kanilang paligid. Sa kalaunan ay nakita nila ang dalawang bata sa gitna ng kaguluhan ng larangan ng digmaan sa kawalan. Walang takot ang ipinakita ng dalawa. Sa gitna ng matinding sagupaan, naglibot sila sa larangan ng digmaan, nangongolekta ng anumang enerhiya na kanilang natagpuan. Hindi mahalaga kung ito ay ang purple gold power ni Sherman, ang purple blue energy ni Manny, o ang nagliliyab na apoy mula sa 4 na nagninangas na pulang nilalang, walang takot nilang nilamon sila. Namangha si Yegor, nakakamangha. Sa bilis na ito, malapit na nilang maabot ang Declan Rank, tama ba? Bumulong si Herodias, hindi mahalaga sa kanila ang ranggo ng paglilinang. Ang mga ito ay hindi magagapi na mga nilalang at simpleng nag-e-enjoy sa pag-ubos ng lakas at lakas. Walang imek si James. Ang kanyang mga anak ay ayaw ng gatas, pagkain, o tubig. Kapangyarihan lang ang hinanap nila. Sa halip na mga bata, sila ay parang mga black hole. Ang tunay na ikinagulat ng lahat ay ang nakita nilang mabilis na paglaki pagkatapos makuha ang enerhiya at kapangyarihan. Si Zuriin ay lumitaw halos 4 na taong gulang, habang ang kapatid na lalaki ay mga 2. Nagtatakang nagtanong si James, Honey, anak ba natin sila? Ipinahayag ni Thea ng may pagmamalaki, talaga. Hindi lang sila katulad ng ibang mga bata. Isang nakakabinging katahimikan lang ang naibigay ni James bilang tugon. Samantala, ang labanan ay nagpapatuloy sa kawalan. Matindi ang laban ng 6 na powerhouse, pinalabas ang kanilang supernatural powers, na ikinasilaw at kinikilig ang grupo ni James. Sabay-sabay na pinaandar ni Sherman at Manny ang libu-libong sword formations, mabilis na nahuli ang 4 na nagninangas na figure. Ilang sandali pa, sumabog ang mga porma sayon. Nawala ang 4 na figure at tumalsik ng dugo. Biglang naging kulay cyan ang kanilang apoy mula sa nagninangas na pula. Iyon lang ba?
Nanunuya si Sherman, pagkatapos ay pinasulong si Manny sa isang coordinated attack. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6707. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang musikal na tunog ng isang instrumento, unti-unting lumalapit kina Sherman at Manny. Ang barrage ng mga musical notes ay dumaan sa kawalan, na nagpatambak kay Sherman at Manny, sabay-sabay na umuubo ng dugo. Napabulala si Sherman, si Lord Zenda. Sa ibaba, sinubukan ni James at ng kanyang mga kasamahan na hanapin ang pinagmulan ng musical assault. Hindi nagtagal, isang magandang babae na nakasuot ng dumadaloy na puting damit, na ang kanyang mukha ay natatakpan ng puting belo, ay lumitaw sa paningin. Dahan-dahan siyang lumutang sa quasar cloud, nakakandong sa isang gugan. Ang kanyang hitsura ay magiting at marilag, kalmado ngunit kahanga-hanga. Ang nagniningas na pulang noto mula sa kanyang instrumento ay napalitan ng isang barrage ng nagniningas na pulang sword lights, walang humpay na bumubulusok kay Sherman at Manny. Nahaharap sa gayong matinding pagsalakay, napilitan sina Sherman at Manny na gamitin ang lahat ng kanilang supernatural powers upang ipagtanggol at umatras. Lumipat ang kapaligiran ng ang misteryosong babae ay lumipad sa ibabaw ni James at sa kanyang grupo, sa puntong iyon ay biglang huminto ang musika mula sa gugan. Biglang pinutol ng malamig niyang boses ang katahimikan. Maaaring hindi kahanga-hanga ang Four Essence Masters. Gayunpaman, hindi para sa mga tulad ng Horvath Temple ang maghatol. Nang marinig ang boses, nagpakita ng mga palatandaan ng gulat sina Sherman at Manny. Mabilis nilang iniyuko ang kanilang mga ulo at lumuhad sa kawalan. Lord Zenda, magalang na bati ng dalawa sa kanya. Ililigtas ko ang iyong mga buhay. Bumalik at ipaalam kay Lord Horvath na kukunin ng Zazen Temple ang pinili. Kung gusto niyang pag-usapan ang mga bagay, hilingin sa kanya na pumunta sa ating templo. Nanatiling tahimik sina Sherman at Manny at hindi kumikibo. Tumanggo ang babae, hindi mo ba naiintindihan? Nagmamakaawa si Sherman, maaari bang makipag-usap tayo sa pinili? Kung tutuusin, mausisa rin tayong mga nilalang at gusto natin. Maaari ka. Tumanggo ang babae. Sa sumunod na sandali, humarap agad si Sherman sa grupo ni James. Nang makita si Sherman na puno ng dugo at kitang-kitang nasugatan, sumimangot si James. Sir, mapait na ngumiti si Sherman at sinabing, hindi mo ako kailangang harapin ng magalang. Gaya ng nakikita mo, kahit na maabot ang tuktok ng Xerxo Declan rank, tayo ay walang iba kundi mga alipin at hindi karapat-dapat sa gayong paggalang. Pakiramdam ni James ay napuno ng galit ang kanyang puso. Kung ganoon bakit ka pumunta dito? Ngumiti si Sherman na may pagbibitiw at sumagot, upang ituloy ang Declan Mahayana. Ngunit nasa likod na natin iyon. Wala na tayong maraming oras. Kailangan kong magbahagi ng ilang mahahalagang paalala sa iyo. Una, kahit na ikaw ang pinili, mortal ka pa rin. Kapag nag-research ka sa Zazen Temple, hindi ka dapat kumilos ng mayabang. Kung hindi, ang kahihinatnan ay maaaring maging kakilakilabot. Pangalawa, kung hihilingin nila sa iyo na isuko ang iyong mga kapangyarihan at sumali sa kanila, mag-isip ng mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Pangatlo, dapat kang tumanggi kung nag-aalok sila na tumulong sa pagtatasa ng iyong mga kapangyarihan. Sa asensya, sumunod sa kanilang mga kahilingan, ngunit panatilihin ang iyong pagbabantay. Huwag kailanman magsalita ng totoo, lalo na tungkol sa mga bagay sa labas ng dakilang lupang pangkasaysayan. Pagkatapos magbigay ng payo, itinaas ni Sherman ang kanyang mga kamay kay James. Isang panandali ang tingin ng pagbibitiw ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos, walang ibang salita, umakyat siya sa langit, na wala kasama si Manny. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Lord Zenda. Sa ganitong paraan, pinili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6708. Mapanlate ang boses ng babae. Hindi siya pinansin ni James at sinigawan ang kanyang mga anak, stop playing around. Oras na para pumunta. Matapos matigilan, ang mga bata ay nag-transform sa mga purple light beam at bumalik sa tabi ni James. Makahulugang tumanggo si James kina Yegor at Herodias, sa Kainal Alliance si Thea. Bilang pag-iingat, ang Eurus 1 Genesis Bell ay nakahover sa itaas nila habang sila ay nagmamadali sa malayo. Natigilan ang misteryosong babae sa ginawa nila.
Pagkatapos niyang alamin ang sitwasyon, nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ng pinili ang kanyang kagandahang loob. Ang lakas ng loob niyang huwag pansinin si Lord Zenda. Ang Four Essence Masters ay biglang nag-transform sa apat na nagniningas na pulang anino, na mabilis na hamarang kay James at sa kanyang mga kasama. Agad namang nagbantay ang grupo ni James ngunit walang takot. Ang True Essence Masters ay sumigaw, bagaman ikaw ang pinili, ikaw ay isang mortal pa rin. How dare you put on airs in front of our Lord Zenda? You must have a death wish. Nang sila ay kikilos na, ang mga batang nakaupo sa balikat ni James ay biglang nag-transform sa dalawang sinag ng lila at sumambulat. Sa apat na malulutong na tunog, ang True Essence Masters ay sinampal sa mukha, naiwan na tulala. Tinapakan ng dalawang bata ang apat na True Essence Masters, mabilis na pinatay ang kanilang nagliliyab na apoy. Biglang lumabas mula sa kanila ang daan-daang bola ng enerhiya. Sinamahan ng marahas na pagsabog, hindi mabilang na mga bihirang kayamanan, armas, materyales, elixir, at manyawal ang nakakalat sa kalangitan. Sumugod ang dalawang bata, tuwang-tuwa na parang pumasok sa isang palaruan na binubuo ng kanilang mga paboritong laruan. Pumitas sila ng ilang gamit at pabirong inihagis ang mga ito. Ang lahat ng naruroon ay nanunood sa ganap na pagkagulat. Ang isa sa True Essence Masters ay nakatayo sa gulo at mamulong, anong nangyayari? Malakas tayo sa Xerxodeclan rank, kaya paano tayo matatalo ng dalawang simpleng bata? Nahihirapang tumayo ang kanyang mga kasama, puno ng galit ang kanilang mga mukha. Akmang gagantay sila sa mga bata ay agad na sinaway ni Zenda ang mga ito, tumigil na nga kayo. Sila ay mga batang homeroom, mga buhay na hindi mo kayang saktan. Ang True Essence Masters ay agad na natigilan. Ang kabigatan ng mga kahihinatnan kung sila ay kumilos sa kanila. Sa sandaling iyon, nakikipag-ugnayan si Lizzie kay James ng telepathically. Mapaglarong tanong ni Lizzie, hindi ba nakakaaliw iyon, guro? Nabigla pa rin sa mabilis na pangyayari, nagmamadaling nagtanong si James, inutusan mo ba silang gawin ito? Ngumiti ng pilyo si Lizzie at sumagot, wala akong ginawa. Sinabi ko lang sa kanila na may dalang mga kawili-wiling bagay ang mga masasamang iyon. Pagkatapos, agad silang lumabas. Hindi nakainik si James, bahagyang naguguluhan sa sitwasyon. Sinabi ni Sherman na hindi sila magagapi dahil sa kanilang dalisay na puso at kawalan ng pagnanais. Sa sandaling magkaroon sila ng motibo o kontrolado ng iba, mawawala sa kanila ang lahat. Gayunpaman, naapektuhan ni Lizzie ang kanilang desisyon na salakayin ang True Essence Masters. Bagamat hindi niya kontrolado ang mga ito, pinalakas niya ang mga ito sa pamamagitan ng ilang nakakaakit na salita. Biglang may galit na boses babae ang nagmula sa likod ng grupo ni James. How dare you control the homeroom children? Lumagpas ka na sa linya, Chosen One. Biglang, isang makulay na banal na linya ang lumipas na may malakas na momentum. Hindi na kinailangan pang tumingin ni James para malaman na kumilos na si Lord Zenda. Agad itong lumingon at humarap sa kanya. Ang kanyang pag-atake ay binubuo ng Historial Power, Marcy Ice Power, Homeroom Essence, at Chaos Essence. Ang mga puwersa ay agad na pinagsama sa isang nakakatakot na dragon at hinarap ang banal na liwanag. Boom! Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6709. Sa isang dumadagandong nakalabog na umaalingaw-ngaw sa kalangitan, ang dalawang puwersa ay nagtagpo ng isang matinding pagsabog, na nagresulta sa malalakas na shockwave na tumatagos sa paligid. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na tinapik ni Herodias at Yegor ang kanilang 30 power at matuwid na aura, na lumikha ng napakalaking purple gold na energy barrier para protektahan sina James at Thea. Boom! 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 Ang sunod-sunod na matinding pagsabog ay sumunod, at ang purple gold barrier ay nabasag. Wala nang mas magandang sitwasyon si Lord Zenda. Nahuli sa shockwaves, napilitan siyang umatras sa malayo. Kumaway ang kanyang puting robe, at napahawak siya sa kanyang gugan sa gulat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Dumiretso si James at mahinahong sinabi, magkaiba tayo ng landas at hindi tayo magkapareho ng pag-iisip. Hindi ako ang pinili, at hindi ko nais na maging homeroom children ang aking mga anak. Kahit na gusto kong iwasan ang conflict, hindi ako natatakot dito.
Kahit na nasa Yetro Declan rank ka at nasa 9th Zeklan rank lang kami, hindi naman siguro kami matatalo sa iyo. Kung itutulak mo kami sa aming mga limitasyon, ang magkabilang panig ay mauuwi sa pinsala. Mangyaring pag-isipang muli, ang mga salita ni James ay may malinaw na babala at nagpahayag din ng kanyang sama ng loob sa pagiging mapang-akit ni Zenda. Matapos huminga ng malalim, itinabi ni Zenda ang kanyang gukan at ikinulong ang kanyang mga kamay kay James. Pasensya na po, patawarin mo sana ang kabastusan ko. Nang makita ang pagbabago ng ugali, naramdaman ni James ang pagkagulo sa loob niya. Maliwanag, ang lakas ng isang tao ay direktang nakaimpluwensya sa kapangyarihan at katayuan ng isa. Ang pagbabago ni Lord Zanda ay malinaw na naglalarawan ng paggalang na ipinag-uutos ng kapangyarihan. Gayunpaman, nanatiling mapagpakumbaba si James. Nagtaglay siya ng ilang trump card na nakatago mula sa kanyang kalaban, kabilang ang katotohanang siya ay sumanib sa Morgoth Spirit, na maaaring maghatid ng isang mapangwasak na suntok sa kahit na isang mabigat na kalaban sa Xerxo Declan rank. Marahil ay makakalaban pa niya si Zenda, na nasa tuktok ng Yetro Declan rank. Bukod dito, si James ay nagkaroon ng suporta ni Lysia, kasama ang tulong ng kanyang dalawang anak, na nagpatibay sa kanyang posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, mas pinili niyang iwasan ang pag-deploy ng mga hakbang na ito maliban kung talagang kinakailangan. Sa sandaling iyon, isang dosenang makakapal na lilang mga bola ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan, mabilis na nagtipon patungo sa kanila. Halatang naalarma si Zenda at agad na nagbabala, pupunta sila para sa iyo at sa iyong mga anak. Kung hindi ka sasama sa akin, ang pagbagsak sa kanilang mga kamay ay maaaring magpahiwatig ng iyong kapahamakan. Isang nakakalokong ngisi ang ibinigay ni James. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkakaway ng isang kamay, dinala niya sina Herodias, Yegor, Thea, at ang kanyang mga anak sa kaligtasan ng Euriswan Genesis Bell. Zenda, tama, tatandaan kita. Huwag kang mag-alala. Hahanapin kita. Pagkatapos magsalita ay agad ding nagtago si James sa Euriswan Genesis Bell. Ang Euriswan Genesis Bell ay nagsimulang umikot ng mabilis, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang ito ay sumabog sa malayo. Nang masaksihan ito, tumigil sandali si Zenda. Maya-maya pa ay napalitan ng inis ang ekspresyon niya. Hindi, naloko ako. Ang mga mababang nilalang na ito ay tunay na tuso. Matapos mapagtanto, mabilis niyang hinabol ang Euriswan Genesis Bell. Hindi nagtagal, ang kalangitan ay nabalot ng isang cascade ng lilang liwanag habang higit sa isang dosenang mga figure, na binubuo ng mga lalaki at babae na nakabalabal sa parehong maliwanag na kulay, ay nagkatawang tao. Isang maputi ang buhok na matandang nakapikit habang iniskan ang lugar. Pagkatapos, sinabi niya, nakatakas sila. Isang babaeng nakasuot ng asol na balabal ang nagtanong, gaano kabilis makapaglakbay ang isang hamak na mortal sa dakilang lupang pangkasaysayan. Malamig na tugon ng matanda, narito si Lord Zenda. Dapat ay kinuha niya ang pinili kasama niya. Mabilis na sinabi ni Ashort, matapang na nasa katanghaliang gulang, pagkatapos nila. Kung ang pinili ay mahulog sa Panginoon Zenda at sa templo ng Zazen, ang iba pang mga templo ay magiging isang malaking kawalan. Bumantong hininga ang isang matandang babae, at sinabing, para kaming mga tanga. Alam na namin na darating ang pinili, kaya bakit hindi namin inilagay ang ilan sa aming sarili sa pasukan? Tumingin ang matanda sa direksyon kung saan umalis ang Euriswan Genesis Bell at Zenda. Tapos, utos niya, habulin mo sila. Ang pinili ay mahalaga sa balanse ng ating mundo. Hindi natin maaaring hayaang kunin siya ng ibang mga templo. Pagkatapos magsalita, nag-transform ang grupo sa mga purple light beam at hinabol si James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6710. Samantala, ang grupo ni James sa loob ng Euriswan Genesis Bell ay hindi kapani-paniwalang kinilig. Habang naglalakbay, umindayog sila ng magkatabi. Dahil sa ebolusyon ng kampana, ang bilis ng paglalakbay nito ay nalampasan na ang mga limitasyon ng 9th Zeklan rank. Bukod dito, wala silang ideya kung saan sila patungo. Guro, isang malaking grupo ng mga powerhouse ang humahabol sa amin. Gamitin ang iyong kapangyarihan upang patatagin ang iyong sarili. Kailangan kong bilasan. Agad na umupo si James sa isang lotus na posisyon at itinuro,
Maupo ka at ipilit ang iyong kapangyarihan. Sina Yegor, Hero Diaz, at Thea, na umindayog sa loob ng kampana, ay nagmamadaling ginawa ang sinabi sa kanila. Maya-maya, ang Urasan Genesis Bell ay bumilis at parang isang spaceship na lumalampas sa bilis ng liwanag habang ito ay dumaan sa kawalan. Ang grupo ng mga powerhouse na sumusunod sa kampana ay bumilis, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lumaki. Naramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, mabilis nilang pinakawalan ang kanilang supernatural powers. Isang kakilakilabot na Purple Forge ang lumundag patungo sa Urasan Genesis Bell. Gayunpaman, agad na binasag ni Zenda ang kanilang mga atake. Ungol ng maputing buhok, damit. Tinutulungan sila ni Zenda. Lahat, buong lakas. Kasunod ng kanyang utos, ang grupo ng mga powerhouse ay sabay-sabay na gumamit ng kanilang lakas. Isang malaking purple beam na kinunan sa Urasan Genesis Bell. Nahaharap sa gayong pambobomba, si Zenda ay biglang umiwas sa kaliwat kanan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang ang higanteng purple beam ay tumama sa Urasan Genesis Bell. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito nasaktan at hiniram ang impact para bumulusok sa pulang ambon sa unahan. Napabulalas si Zenda, ang ipinagbabawal na dugo. Nang makita ang pulang ambon, ang grupo ng mga powerhouse ay mabilis na huminto. Nag-hover sila sa hangin at napanganga sa gulat. Ang ipinagbabawal na dugo. Nakapasok na ang pinili sa Forbidden Bloodshade. Tapos na, nanlalaking mata ang sabi ng matandang babae. Gulat na napatingin ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Ganap nilang alam ang Forbidden Bloodshade at natatakot silang sumulong pa. Sa pagkakataong iyon, lumapit kay Zenda ang maputing buhok. Pagkatapos, sinabi niya na may mga ngiping nagngangalit, nangyari ito dahil pinoprotektahan mo siya. Ngayon, lahat tayo ay napapahamak. Maaaring kailanganin pa nating magpumiglas sa isang kakilakilabot na sakuna. Ang Zazen Temple ay dapat managot para dito. Lumingon si Zenda sa kanya at sinabing, kung hindi ka lang naging walang humpay, hindi sana sila bumibilis at aksidenteng nakapasok sa Forbidden Bloodshade. Ang maputi ang buhok na matanda, sinisisi mo kami. Nakuha na namin siya kung hindi dahil sa pakikialam mo. Tumayo si Zenda habang nasa likod ang kanyang mga kamay, itinaas ang kanyang ulo, at huminga ng malalim. Naisip niya sa sarili, nakuha mo na ba siya? Sa una ay ganoon din ang iniisip ko. Kahit na siya ang pinili, siya ay isang hamak na mortal. Akala ko magsusumit siya basta maibigay ko sa kanya ang sapat na benepisyo o sugpuin siya ng mga pagbabanta. Sa kasamaang palad, hindi siya tulad ng iba. Hindi siya natatakot na madaig o interesado sa anumang mga benepisyo. Bukod dito, hinamak pa niya ang pagkakakilanlan ng pinili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6711. Itinuring nila ang maraming bagay ngunit hindi inaasahan na ang napili ay magkaroon ng isang pagkatao at pag-uugali na lubos na naiiba sa karaniwang mga mortal na nilalang. Ang puting may buhok na matandang lalaki ay tumingin kay Zenda at tinanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto mo bang pumasok sa ipinagbabawal na dugo, o dapat ba nating puntahan? Mahinahon na sinabi ni Zenda, kung pareho tayong natatakot na pumasok, maaari lang tayong manatili dito at maghintay. Lalabas sila sa kalaunan. Panipi, ang puti na may buhok na matandang lalaki ay nanunuya, simple na sabihin mo. Sino ang mahuhulaan kung ano ang mga panganib na umuurong sa loob ng ipinagbabawal na dugo na ito? Paano kung ito ay naging isang demonyo? Tandaan, ipinapahiya pa rin niya ang nalalabi na kaluluwa ng isang demonyong espiritu sa kanyang katawan, hindi nabanggitin ang kanyang mga anak na Hongrom. Panipi, hindi ka ba dapat maging makapangyarihan sa lahat, Lord Tovea? Gayunpaman, ito ang lawak ng iyong kaalaman. Ang tono ni Zenda ay puno ng pangangati. Ang puting may buhok na matandang lalaki, na kilala bilang Lord Tovea, ay natigilan sa kanyang mga salita. Bigla, ang matandang babae na may sideburns ay humakbang pasulong at sinabi, ang napili ay isang mababang nilalang lamang mula sa mas mababang kaharian. Mayroon bang isang bagay na kasama niya na maaaring matakot tayo? Tumingin si Zenda sa matandang babae at tinanong, pamilyar ka ba sa Hongrom at Chaos Essence? Sa mga salitang ito, ang ekspresyon sa matandang babae na may mukha ng mga sideburns ay kapansin-pansing lumipat.
Sinabi ni Zende na may malambot na buntong hininga, nagkaroon ako ng isang maikling paghaharap sa kanya ngayon. Tumutugma siya sa mga hula ng Jadheye tablet at talagang napili. Nakakatawa, nakakaramdam ako ng tatlong mahiwagang puwersa sa loob niya. Hindi ko sila ma-decipher at nag-iingat. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makatakas. Lahat bukod, ang kampanilya na nagpoprotekta sa kanila ay medyo kat-anji-tangi. Alam mo ba kung sino ang kumokontrol dito? Maaari ba talaga itong manipulahin ng ilang mga magsasaka sa ika-9 na ranggo ng Zeklan? Sumagot si Tovea, ito ay dapat na si Yin Governor. Hindi ito maaaring maging iba kundi siya. Hindi sam-asang-ayon si Zenda, kamakailan lamang ay ipinanganak siya, at ang kanyang lakas ay hindi nakuhang muli. Bukod dito, ang pagkakaroon niya ay nahati sa dalawang nilalang. Sa ngayon, nagtataglay lamang siya ng kalahati ng lakas ng kanyang nakaraang buhay. Nang marinig niya ang mga salita ni Zenda, ang matandang babae na may mga sideburns at Tovea ay nagpalitan ng sulyap, ang bawat isa ay nakakaramdam ng labis na kaguluhan sa loob ng kanilang mga puso. Sila ay mga banal na nilalang na may malaking impluwensya sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kahit na si Zymergy ay ginagamot ang mga ito ng may paggalang. Hindi pangkaraniwan para sa kanila na makatagpo ang hindi alam. Pagkatapos ng lahat, naranasan at nakita nila ang lahat ng uri ng mga bagay. Gayunpaman, ang sitwasyon na kinakaharap nila ngayon ay hindi pa naganap, isang pambihira na hindi nila nakatagpo o narinig ng dati. Sa makatuwid, sila ay lubos na nalilito at hindi sigurado kung paano magpatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng matandang babae na may sideburns na inis, ano ang ginagawa ng impyerno? Hindi niya rin ipinagbigay alam sa amin ang tungkol sa isang powerhouse na lumilitaw sa mundo ng Tai Chi. Si Tovea ay hindi nag-iingat, ang Yeria ay isang kasuklam-suklam na tao. Hindi mo dapat inirerekomenda siya bilang Tai Chi. Ang mga mortal ay tuso, kaiyahiya, at hindi mapagkakatiwalaan. Ang matandang babae ay may galit na galit. Siya ay nagretiro, ikaw. Hindi ka rin sam-asang-ayon. Nakakainis sa kanilang pagbickering, nag-ambala si Zenda, sapat na. Ano ang punto ng pagtatalo tungkol dito ngayon? Ang ating prioridad ay dapat na maakit ang napili. Kung wala siya, wala sa atin ang makikinabang. Huwag kalimutan, ang Zymergy ay lumalakas na sabik, at marami sa kanila ang nag-aalsa. Matapos marinig ang mga salita ni Zenda, si Tovea at ang matandang babae ay pumalakpak sa kanilang mga kamao. Pagkatapos, ang kanilang mga titig ay naayos sa lugar na tinakpan ng isang mapula-pula na ambon, na walang lakas. Bumantong hininga si Zenda at nagbulong, maghintay lang tayo. Kahit na hindi natin siya mababaluktot sa ating kalooban, dapat nating iwasan ang pagmamaneho sa kanya sa ating mga kaaway. Kung hindi, ang dakilang lupain ng kasaysayan ay mapapahamak. Si Tovea at ang matandang babae ay nanatiling tahimik, na nag-iisip ng grabidad ng kanilang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6712. Boom! Ang isang kulog na pag-crash ay sumigaw habang ang Eurus 1 Genesis Bell ay bumagsak sa isang mahiwagang zone na tinakpan ng madugong pulang ambon. Sa loob, si James at ang iba pa ay marahas na sinawsal ng mabangis na lindol, na iniwan silang disorient. Ang una upang mabawi ang pag-iingat ay si Thea. Inscan niya ang kanilang paligid at hamina, tila ito ang ipinagbabawal na dugo. Si James, Yegor, at Herodias ay nagpalitan ng mga nakagulat na sulyap, na walang kabuluhan tungkol sa ipinagbabawal na dugo. Gayunpaman, nang sumilip sila sa mga dingding ng Eurus 1 Genesis Bell, at lubos na nabigla sa paningin. Ang mga paligid sa labas ay natatakpan sa mga siksik na mapula-pula na mga mist, at ang kalangitan ay na-struck ng mga ulap ng dugo. Sa di kalayuan, ang mga bundok, ilog, at maging ang flora ay may nagniningas na pulang kulay, nakahawig ng unang antas ng lupain ng Forlat. Ang itinatakda sa lugar na ito ay ang pagkakaroon ng higit sa 100 menor de edad na pulang planeta na lumalakad sa malapit. Ang mga planeta ay nag-ord sa kanilang kasalukuyang mundo sa isang mabagal, sinasadya, pag-ikot ng sunod-sunod, na lumilikha ng isang eksena na nagpapaalala ng isang maliit na universo. Bukod dito, ang lugar ay nagkaroon ng isang nakakainis at hindi pamilyar na kapangyarihan. Matapos sumipsip ng surreal landscape, tinanong ni James,
Anong uri ng lugar ang ipinagbabawal na dugo, honey? Sina Yegor at Herodias ay tumalikod din sa kanilang atensyon kay Thea, inaasahan ang kanyang paliwanag. Ang solemnity ay sumabog sa magandang mukha ni Thea habang ipinaliwanag niya, ang aking memorya ay nagkalat dahil nahati ako sa dalawa, ngunit mula sa naalala ko, ang ipinagbabawal na dugo na ito ay itinuturing na ipinagbabawal na lokasyon lamang ng historical na lupain. Kahit na ang 10 banal na templo ay natatakot sa mga panganib sa loob nito. Ang alamat ay ang mga nilalang na ipinanganak mula sa enerhiya ay babalik sa kanilang mga orihinal na forma, at ang kanilang kamalayan ay mabuburel. Karaniwan, babalik sa kalikasan. Ang pagkabalisa ni James ay sumulpat ng matindi sa paghahayag. Nangangahulugan ba ito na maaari mo ring? Si Thea ay ngumiti ng malumanay at tiniyak, hindi ba ako naririto? Huwag kang mag-alala, dapat ay ligtas ako hanggat mananatili ako sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Si Yegor, na maingat na nakikinig, biglang nagsabik na tinanong, kumusta naman ang aking asawa? Nakaramdam din si Herodias ng isang paggalaw ng takot, na pagtanto ang mga panganib na kinakaharap nila sa foreboding environment. Ibinaling ni Thea ang kanyang pansin kay Herodias at ipinaliwanag, hindi siya dapat maapektuhan. Kahit na siya ay anak na babae ni Turta, hindi siya ipinanganak ng diretso mula sa kapangyarihan ng Turta. Sa halip, siya ay inalagaan at ipinanganak mula sa isang sinapupunan. Sa makatuwid, siya ay itinuturing na isang mortal. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Yegor sa kamay ni Herodias ay mahigpit, at ang kanyang ekspresyon ay nabigyan ng tensyon. Kahit na sa katiyakan ni Thea, natatakot siyang bitawan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng mensahe si James mula kay Lysia. Master, ito ay isang angkop na lugar para sa iyo upang linangin. Nagtanong si James, may alam ka ba tungkol sa ipinagbabawal na dugo? Tumugon si Lysia, kung hindi ko na nakuha ang aking mga alaala, hindi ako magiging clueless. Gayunpaman, nakamit ko na ang pangalawang katawan ng Sonda. Kaya ngayon, alam ko ito. Sabihin ang kailan awan, sinabi ni James, maging detalyado. Nagpapatuloy si Lysia, na nagpapaliwanag, ang pangalan ng Forbidden Bloodshed ay nagmula sa Emperor Hongrome, na kilala rin bilang Emperor Yodan. Siya ay itinuturing na tagapagtatag ng mahusay na lupang pangkasaysayan at tulad ng isang Diyos para sa mga nilalang dito. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang gintong katawan ay nagbago sa kung ano ang kilala ngayon bilang mahusay na lupain ng historial. Mula sa ulo hanggang paa, ang kanyang katawan ay umusbong sa iba't ibang antas ng lupain ng Forlat. Ang kanyang balat at laman ay nabuo sa isang porma sayon. Ang kanyang buhok ay lumago sa flora. Ang kanyang mga meridian ay ang dumadaloy na mga ilog, at ang kanyang mga buto ay ang mga bundok. Ang kanyang mga mata ay ang aqua soul, ang kanyang matagal na aura na nabuo sa galit na hangin, at ang kanyang dugo ay naging madugong pulang halimaw na ito. Tungkol sa mahusay na lupain ng historial, ulo ni Emperor Yodan. Ang aming kasalukuyang posisyon ay ang kanyang pangunahing. Bumagsak si James at sinabing, so, ang lupain ng Forlat ay hindi isang lugar, ngunit ang katawan ni Emperor Yodan. Nasa loob kami ng kanyang gintong katawan sa lahat ng oras na ito. Mahinahon na sinabi ni Lysia, oo, masasabi mo ito. Nanlaki ang mga mata ni James habang siya ay nagsabi, kung gayon, paano ako nakakuha ng kontrol sa una sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat? Ano ang tungkol sa Yonderverse Tower? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6713. Yegor, Herodias, at Thea ay lumingon sa kanya ng mga nakakagulat na ekspresyon. Nadama ni James ang isang tadbit emabrast, nagulat na hindi niya sinasadyang tinanggal ang kanyang tanong sa halip na makipag-usap sa telepathically kay Lysia. Siya chuckled awkwardly at kumaway ng dismissively sa kanila. Bigla, ang mga chimes ng kampanilya ay muling sumigaw. Matiag ang ipinaliwanag ni Lysia. Ang matapang na tower ay isa sa mga pinakadakilang kayamanan ni Emperor Yodan. Naniniwala siya na ang matalino ay hindi nalilito, ang mapagkawang gawa ay hindi nababahala, at ang matapang ay hindi natatakot. Dahil nakuha mo ang pagkilala sa tower, ipinapahiwatig nito na inaprubahan ka ng Emperor Yodan. Sa makatuwid, may kakayahang magtap sa ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Panipi. Si James ay may pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala.
Hindi nakakagulat na binanggit ni Lizzie ang Aqua Soul sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat ay ang mga mata ng isang powerhouse. Kaya ito ang buong kwento. Matapos ang pagsasakatuparan, tinanong ni James, ano ang tungkol sa 10 banal na templo? Ipinaliwanag ni Lizzie, ang mga tagapagtatag ng 10 banal na templo ay 10 alagad ni Emperor Yarden. Sa una, napaliwanagan sila ng kataas-taasang landas. Inatasan silang mga mahalagang papel sa Zymergy. Gayunpaman, hindi sila nasisiyahan na ang Zymergy ay binuksan sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Nang maglaon, nagkaroon sila ng malaking salungatan sa mga kapangyarihan sa ilalim ng kataas-taasang landas. Matapos mawala, pumasok sila sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kahit na, nagmamay-ari sila ng awtoridad ng Emperor Yarden na talakayin ang enerhiya at kontrolin ang kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang. Sa makatuwid, nabuo nila ang isang karibal na may Zymergy. Ang dalawang magkasalungat na panig, kahit na hindi magkatugma, ay kailangang magkakasama. Sa huli, ang kataas-taasang landas ay kailangang iwanan ang kapangyarihan. Nagresulta ito sa kasalukuyang estado, kung saan may mga landas na hindi ipinatupad ng mga batas at awtoridad ngunit walang pamamahala. Nang marinig ang paliwanag ni Lizzie, sumimangot si James at tinanong, kaya, ang mga pinuno ng 10 banal na templo ay mga banal na nilalang na nabuo ng mahalagang enerhiya. Walang isang solong mortal sa kanila. Ang kanilang mga tagapagtatag ay talagang nabuo mula sa mahalagang enerhiya. Gayunpaman, hindi sila makalikha ng bagong buhay kasama ang kanilang mga lakas. Tulad ng mga mortal, nagpakasal sila at may mga anak. Kaya ano ang ginagawa nito? Umikot si James, ano ang impyerno? Kaya hindi ba sila tulad ni Herodias? Kahit na mayroon silang marangal na katayuan, sila rin ay mga mortal. Dahil pareho tayo, bakit pinipilit nila ang pag-aapi sa atin? Ang Lizzie ay nagbulong, naiiba sila sa amin, okay. Ipinanganak sila sa ranggo ng Zeklan, ang ilan kahit na sa ranggo ng Deklan. Samantala, normal lang tayo o hayop. Pag-isipan kung bakit naglalakbay ang iyong buntis na asawa sa mahusay na lupang pangkasaysayan upang manganak sa kanila. Ito ay dahil nais niya na magkaroon sila ng mas mahusay na panimulang punto kaysa sa iba. Si James ay hindi nagsalita. Sa una, hindi niya maiintindihan ang hangarin ni Thea. Kung siya ay kilala ng maaga, hindi niya ito pinapayagan. Ang kanilang mga anak ay hindi kailangang maging mga batang homeroom, o hindi rin nila kailangan ng kalamangan mula sa kapanganakan. Naniniwala siya na ang isa ay kailangang makaranas ng mga paghihirap upang tunay na maging mas malakas. Bagaman binigyan sila ng isang pagsisimula ng ulo at isang kalamangan na maaaring mainggit ang iba, kumbinsido si James sa mga umakyat sa hagdan sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap ay may mas malaking potensyal at magpapakita ng mas mahusay na aktwal na kasanayan sa labanan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni James, ano ang mangyayari kung aalisin ko ang mga pakinabang na mayroon sila? Nag-shock si Lizzie, kung gagawin mo iyon, perpektong makakasama mo sa pilosopiya ni Emperor Yarden. Palagi niyang isinusulong ang pagiging simple ng paglilinang. Inaasahan niya na ang mga banal na nilalang ay babalik sa kanilang mga pinagmulan upang hindi na sila makialam sa mga gawain ng mga mortal. Ang ipinagbabawal na dugo ay ang puso ng kanyang mga turo. Ang kataas-taasang pagkatao ni Zymergy at ang 10 banal na nilalang ng banal na templo ay magbabalik sa enerhiya, at ang kanilang kamalayan ay mawawala sa pagpasok sa lugar na ito. Naguguluhan si James, ngunit hindi ba sila mula sa natural na kapanganakan? Ano ang dapat matakot? Ipinaliwanag ni Lizzie na nakangiting, well, hindi nila nais na malaman ng ibang tao. Bukod, sa kanilang mga bayag, hindi sila maglakas loob na kunin ang panganib. Ang mga mata ni James ay naihilawan, at pagkatapos ay bigla siyang sumabog. Si Igor, Herodias, at si Thea ay tumingin sa kanya na nalilito na parang galit na galit siya. Pagkaraan ng ilang sandali, iminungkahi ni James, pupunta ba tayo sa labas at galugarin ng kaunti, Mr. Yegor, Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6714. Tulad ng sinaktan ni Yegor sa tanong, lumingon siya upang tumingin kina Herodias at Thea. Kumusta naman sila? Nagkibit balikat si James at sumagot, masyadong peligro para sa kanila na lumabas. Suriin muna natin ito.
Pagkatapos ng lahat, tayo ay mga kalalakihan at nagpout si Yegor at sinabing, at kami ay mga asawa sa mga pambihirang kababaihan. Kami ay mas mababa sa pag-iral, at tungkulin nating protektahan sila. Matapos ang maikling pag-uusap, iniwan ni na James at Yegor ang Years 1 Genesis Bell. Si Herodias at Thea, na naiwan, ay tumingin sa isa't isa. Ano ang kasama nila? Natapos ba natin sila? Nagngangalit si Thea, anong bagay na walang kaparerekan? Walang sinabing nagsabi na sila ay mas mababa sa pag-iral sa amin. Nag-shock si Herodias at sinabing, well, sigurado ako. Hindi naglakas loob si Yegor na itaas ang kanyang tinig sa harap ko. Matapos ang isang pagmuni-muni ng pananalapi, tumawa si Thea at sinabing, sa totoo lang, pareho. Nang umalis sa Years 1 Genesis Bell, James at Yegor ay agad na binati ng isang marahas na hangin. Kahit na sila ay nasa ika-9 na ranggo ng Zeklan, ang gale ay halos naalis sila. Si Yegor ay nagtataguyod ng kanyang sarili sa matuwid na aura, na pinapalakpakan ang kanyang mga kamao habang sumisigaw siya, James. Sinusubukan ba itong ibalik sa atin sa aming mga pinagmulan din? Hinimok ni James ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Ice at sumagot ng malakas, hindi tayo ipinanganak mula sa mahalagang enerhiya, at hindi rin tayo mga banal na nilalang. Hindi ito mangyayari. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Yegor ay umusbong sa pagmamataas. Mali ka, kami ay mga Diyos, ang pinakagwapong mga Diyos. Halika sa akin, ibalik mo ako sa aking mga pinagmulan. Maaari lamang mag-alok si James ng isang blanko na titig bilang tugon. Lumalakas ang hangin, at ang kalangitan ay nagdilim na may hindi kilalang pulang ulap habang walang tigil na kidlat ang sumabog sa paligid nila. Sina James at Yegor ay nagtatakip sa kanilang sarili habang nagpupumilit upang mapanatili ang kanilang balanse. Bago makalat ang hangin, binombo sila ng lightning strikes. Kakaibang sapat, ang magulong eksena ay hindi nakakasama sa kanila. Matapos maklear ang kalangitan, sinuri ni James ang kanyang katawan at chuckled. Wow, naging mga Diyos ba talaga tayo? Umungol si Yegor, kalimutan ang pagiging mga Diyos. Nawala ang aming mga damit. Inihayag niya ang kanyang kamay, at isang pulang balabal ang nakabalot sa kanyang katawan. Bigla, isang mahiwagang tinig ang lumusot sa mapayapang walang bisa, hindi masama. Dalawang mortal ito. Dahil ginawa nila ito ay isang pagpapala para sa kanila. Sina James at Yegor ay nagpalitan ng mga sulyap sa pagkalito. Nagtanong si Yegor, sino ito? Bulong ni James, dapat itong Emperor Yarden, di ba? Habang sinasalita ang mga salita, dalawang malalim na pulang beam ng ilaw ang bumaril mula sa mapula-pula na kalangitan, na nakapaloob kay James at Yegor. Sa susunod na sandali, nawala sila mula sa lugar. Natuklasan ni James na malalim siya sa loob ng isang yungib nang buksan niya ang kanyang mga mata. Samantala, wala na si Yegor. Ang berdeng damo, malago na mga puno, at ang mabato na mga pader sa yungib ay totoo, hindi lamang mga figment ng kanyang imahinasyon. Inabot ni James upang hawakan ang kanyang paligid, nakatingin sa paligid. Ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya na nagchimang. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng Marcy Ice. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana, ay dumating ng isang boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6715. Suddenly, isang naguutos at malalakas na tinig na sumigaw sa pamamagitan ng yungib, nakagugulat na si James, na nagsisiyasat sa kanyang paligid. Agad niyang itinaas ang kanyang bantay, hinahanap ang may-ari ng boses. Dahil nakamit mo na ang unang kalahati, bakit hindi harapin ang huling kalahati? Tanong ng boses. Nakaharap sa query, sumimangot si James. Pinigilan niya ang pagsagot at binago ang paksa. Ikaw ba si Emperor Yarden? TM ang nagtatanong, tugon ng assertive na tinig. Mahinahon na tinanong ni James, ang Declan Mahayana at ang pagkakakilanlan bilang napili ay dapat na magkasama. Oo, ang tinig ay nagpapatunay. Kung gayon hindi ko ito kailangan, sabi ni James na may malasakit ng ngiti. Ang marilag na tinig ay nanunuya. Hindi mo ito kailangan. Napagtanto mo ba kung ilan ang nagtitiis ng napakaraming pagdurusa dahil sa Declan Mahayana?
Ilan ang mga banal na nilalang na nakipaglaban upang maging napili? Si James ay nagungol ng tame time, kung papasok ako o hindi sa ranggo ng Declan ay hindi ako nababahala. Kailangan ko lamang ang lakas upang talunin ang Yeria. Kung tungkol sa pagiging napili, hindi ko pa rin maintindihan ang kabuluhan ng papel. Habang iniwan ng mga salitang ito ang kanyang mga labi, ang marilag na tinig ay biglang sumabog sa pagtawa. Ang mga tagaloob ay madalas na nakakagulat, gayunpaman nakikita ng mga manonood ang sitwasyon. Kung hindi ko alam ang tungkol sa iyong pagkatao, pinaghihinalaan ko na maglaro ka ng koy at na nag-atres ka bilang isang diskarte upang sumulong. Ang iyong papel ay may hawak na maraming timbang. Tumayo ka bilang isang natatanging pag-iral sa gitna ng mga mortal, na nagdadala ng lahat ng kanilang pag-asa. Hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting responsibilidad sa kanila? Nagkibit balikat si James at sinabing, may utang ba ako sa kanila? Nag-aalaga lang ako sa aking asawa at mga kapatid. Ngunit pareho pa rin sila sa iyo. Paano kung nais nila na yakapin mo ang landas ng pagiging napili? Si James ay nahulog sa isang pagmumuni-muni na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng tinig, nakakuha ka na ng 2 makapangyarihang puwersa, subalit tumanggi kang pagsamahin ang mga ito dahil lamang sa isang pangako. Ipakita mo sa akin. Inaaprubahan ko sila at papayagan kang matupad ang pangako. Gayunpaman, bilang kapalit, inaasahan kong ipinapalagay mo ang pagkakakilanlan bilang napiling landas at kumpletuhin ang misyon na ibinigay sa iyo. Sumimangot si James at sinabing, hindi mo pa nasagot ang aking tanong. Ako ang sasabihin mo na ako. Bakit obses sa mga pagkakakilanlan? Tumugon ang tinig. Tumigil si James na igiit, naintindihan na ang sagot. Maingat na hinimok ni James ang kaluluwa ng kaluluwa na sina Pearl at Marcy Ice Soul Pearl mula sa kanyang spatial storage. Pagkatapos, hiniling niya, mangyaring talakayin sila, Ginoo. Sumagot ang tinig, dapat mong isaalang-alang ito ng mabuti. Mayroon lamang akong 3 mahahalagang antas ng enerhiya na magagamit dito. Kung hindi sila kwalipikado para sa pinakamababang antas, sila ay magsisira sa sarili at hindi mababago. Tinanong ni James, ito ba ang Xerxo, Yitro, at Soma? Tiyak, noong nakaraan, hindi ko personal na sinuri ang mga mahahalagang energies. Ang aking 10 alagad ay nag-aalaga dito. May mga paraan silang gawin ito, at hindi ako namagitan. Sabi ng boses, gayunpaman, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hiniling kong kilalanin ang isang lakas na nilikha ng sarili ng mga mortal na nilalang, kaya't pahintulutan akong mag-alok ng ilang karagdagang mga paalala. Kahit na ang mga mortal na nilalang ay nagtataglay ng supernatural na lakas, nananatiling isang natatanging agwat sa pagitan nila at mga banal na nilalang. Hindi ko ibig sabihin na maliitin o makilala. Ito lang ang katotohanan. Tumahimik pa si James. Inilatag ni Emperor Yarden ang malupit na katotohanan. Marahil ay natukoy na niya ang mga antas ng Marcy Ice at kapangyarihan ng historial. Naunawaan ni James na malamang na isang psikolohikal na pagsubok. Iminumungkahi ko sa iyo na i-fuse ang 2 puwersa at magpatuloy sa pagtasa. Sa ganitong paraan, hindi mo mabaygo ang sinuman at walang panghihinayang, sabi ng boses. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6716. James ay tumugon sa isang binubuo ng ngiti, ang mas mataas na layunin mo, mas mahusay ang mga resulta, hindi matalino. Ang tinig ni Emperor Yarden ay sumasalamin sa pag-aproba. Sinabi ni James na nakangiting, hindi ko sila pagsamahin. Ipinagkatiwala ako sa misyon na ito at tapat ako dito. Nais kong gawin ito tulad ng hiniling kaya nabubuhay ako sa kanilang tiwala. Nagtanong si Emperor Yarden, tiwala ka, ha? Mahinahon na tumugon si James, lubos akong naniniwala na ang mga mortal na nilalang ay hindi gaanong may kakayahang kaysa sa mga banal na nilalang. Iyon ang dahilan kung bakit naglalakbay ako sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Bukod dito, dahil ang 2 kapangyarihang ito ay nilikha, sila ay patuloy na salungatan, na nagreresulta sa pagkamatay ng mga walang talento na may talento. Binago nito ang mga dinamika ng mas malaking larangan, na iniiwan ang mga mortal na nilalang na nakuha ng dignidad, kapalaran, at lakas. Ngayon, dumating na ang oras para sa 2 kapangyarihang ito na magkaroon ng isang nagwagi.
Ito ay igagalang ang mga inaasahan ng kanilang mga tagapagtatag at magbibigay ng pag-aliw sa mga nilalang na nahulog at nakipaglaban ng walang tigil para sa kadahilanang ito. Si Emperor Yarden ay sumabog sa pagtawa nang marinig ang deklarasyon ni James. Mabait ka, matuwid, matalino at matapang. Ganap mong binago ang aking opinyon sa mga mortal na nilalang. Matutupad ko ang iyong nais ngayon. Gayunpaman, ang kinalabasan ng pagtasa ay nakasalalay lamang sa kalidad ng ipinakita. Walang maaaring maimpluwensyahan ito. Habang natapos si James, dalawang napakalawak na dugo pula na mga sinag ng ilaw ang lumusot sa kaluluwa mula sa kanyang mga kamay, mabilis na binabago ang mga ito sa kambal na mga haligi ng ilaw sa harap niya. Sa susunod na instant, maraming mga energies ng dugo pula ang lumalakas patungo sa mga perlas ng kaluluwa mula sa bawat direksyon, na nakapaloob sa kanila sa isang makinang na pagpapakita na nagdulot ng kidlat at umusbong ng kulog. Napakatindi ng paningin na kahit si James, ay hindi natatakot tulad niya, ay hindi maiwasang maprotektahan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay laban sa labis na ningning. Ungol. Ang cacophony ng mga ibon at hayop ay nagbigay ng pagpapadala ng mga panginginig ng boses sa buong yungib, nanginginig ang mga dingding nito, at nagbabanta sa mismong tela ng pagkakaroon mismo. Sa kabila ng kaguluhan, ang ilaw ng dugo ay nagpatuloy, na tinatakpan ang 2 kwintas na kaluluwa na may elemental na bagyo ng kidlat, yelo, apoy, at ambon ng tubig. Ang mga perlas ay lumago kahit na mas maliwanag sa ilalim ng proseso. Samantala, sina Thea at Herodias, na nasa loob ng Eurus 1 Genesis Bell ay maaari ring makaramdam ng mga panginginig. Mabilis nilang hinimok ang kanilang mga kapangyarihan na patatagin ang kanilang paa. Nakakatawa, tinanong ni Herodias, ano ang ginagawa nila doon, na nagdudulot ng gayong kaguluhan. Si Thea, na nakapaloob sa kanyang madilim na makalangit na lakas ng landas, mabilis na pinangangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak, nanginginig ang kanyang ulo bilang tugon. Ito ay parang ang langit ay malapit ng bumagsak, bulalas ni Herodias, ang kanyang tinig ay nakakadismaya. Samantala, sa labas ng ipinagbabawal na dugo, Zenda, Tovaya, at ang pangkat ng mga powerhouse ay pantay na nagulat ng mga panginginig. Ang lupa ay nanginginig, at isang kakaibang kababalaghan ang napuno ng kalangitan. Tila kung ang puwang mismo ay malapit ng mapunit. Mabilis nilang pinalayas ang mga supernatural na kapangyarihan upang labanan. Ang matandang babae na may sideburns ay sumigaw ng galit, ang mababang pagkatao ay nagdudulot ng problema. Sa gitna ng kaguluhan, ipinikit ni Zenda ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay biglang naglabas ng isang lilang puting glow, na naglalagay ng kalmado at banal na pagkakaroon ng isang diyosa. Ang mga browser ni Tovaya ay lumabo. Ito ay tila isang tasa, di ba? Ang matandang babae ay nag-snort ng hindi mapag-aalinlanganan, paano ang isang pagtatasa ay magiging sanhi ng napakalaking kaguluhan. Bukod dito, bukod sa 10 banal na templo, sino pa ang may kakayahang tulad ng isang pamamaraan? Kahit na ang Zymergy ay maaaring magsagawa ng pagtasa, kaya paano ito mangyayari sa loob ng ipinagbabawal na dugo? Siya ay isang mababang pagkatao pagkatapos ng lahat, kaya imposible para sa kanya na masuri ang kanyang mga kapangyarihan, sumang-ayon si Tovaya, ang kanyang mga mata ay nag-isip ng mabuti. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6717. Zenda ay nagtaas ng kilay, at ang kanyang puso ay napuno ng disdain. Ang dalawang ito ay nanatili sa awtoridad ng matagal, na sa kalaunan ay lumaki sila mula sa katotohanan at nakalimutan na nagbigay ng pamamaraan ng mahahalagang enerhiya na pagtasa sa kanila. Nagsimula siyang mag-alala sa pag-iisip na natagpuan ni James si Emperor Yarden. Kung gagawin niya ng personal ang pagtasa, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna para sa kanila. Samantala, ang mga panginginig ay hindi limitado sa unang 4 na antas ng Forlatland. Ang higit na mga larangan at maging ang Zymergy ay nakakaranas ng marahas at mabilis na pag-ilog, na katulad ng sinaktan ng isang lindol. Ang mga nilalang at buhay na nilalang at nabubuhay na nilalang ay nasamsam ng gulat, at nakakalat sa lahat ng dako. Ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang ay kinuha sa himpapawid para sa isang mas mahusay na pananaw, subalit wala pa ring matukoy ang sanhi ng hindi inaasahang kaguluhan. Sa ilalim ng hindi kilalang mga kalagayan, lumaki silang hindi nabigo.
Ang mundo ay hinawakan ng isang magulong kaguluhan bilang mga monsters, espiritual na hayop, at mga ibon ay naging hindi pangkaraniwang nabalisa, na naglalabas sa kanilang karaniwang teritoryo upang ilunsad ang mga pag-atake sa mga nabubuhay na nilalang. Sa Tai Chi Grand Temple sa 31 langit, si Kadira, ang kumikilos na gobernador ng Yang, ay tumayo sa gitna ng mga panginginig, na nagpapahayag ng sorpresa at pagkalito. Samantala, si Ilva, ang kumikilos na gobernador ng Ying, ay nagbukas ng kanyang mga mata at sinabi ng mahinahon, tila ang mahusay na lupang panghistoryal ay nagpapahiwatig ng mga bagong kapangyarihan. Lumitaw si Kadira sa harap niya at tinanong, paano ka sigurado? Mahinahon na sinabi ni Ilva, hindi mo ba maramdaman ang mga panginginig? Natatakot ako na hindi ito sa amin sa 33 langit na nakakaranas nito. Bumagsak si Kadira, wala nang ganito ang nangyari bago sa mga nakaraang pagtasa. Kaya bakit? Nakagambala si Ilva, na nagsasabing, iyon ay nangangahulugan lamang na ang kapangyarihan na tinatayang ay mas malakas kaysa sa dati. Marahil ito ay nasa ranggo ng Soma Deklan. Nanlaki ang mga mata ni Kadir. Ang ranggo ng Soma Deklan. Kahit na sa Zymergy, mayroon. Ilang maliit lang. Ito, panipi. Tiningnan siya ni Ilva at sinabing, hindi mo mapigilan ang hindi may iwasang mangyari. Biglang natigilan si Kadira, na may hitsura ng pagtataka sa kanyang mukha. Sa madilim, marilag na bulwagan ng palasyo ng batas sa 36 na langit, isang binata sa isang gintong balabal na nakatingin sa mga panginginig sa malayo. Pumasok na siya sa mahusay na lupain ng historial sa lalong madaling panahon. Sa likuran niya, isang magandang babae ang nagtanong, sino ang pinag-uusapan mo, Ginoo? Sumagot ang binata, isang matandang kaibigan. Hindi ko inaasahan na mapabuti siya ng napakabilis. Nanlaki ang mga mata ng magandang babae habang napagtanto niya. Pinag-uusapan mo ba ang napili? Tumalikod ang binata at sinabi na nakangiting, mabilis kang Cassia. Tumugon si Cassia, maliban sa napili, sino pa ang maaaring patuloy na sakupin ang iyong mga saloobin? Umiling-iling ang binata at sinabi na nagbitiw, ito ay walang katotohanan. Naisip ko minsan para sa kapakanan ng aming pagkakaibigan, makakakuha ako ng tulong. Ngunit ngayon, malinaw na ang aking kilos ay hindi kinakailangan. Sa kanyang potensyal, ang kanyang kalooban, ang kanyang karunungan, at ang kanyang pagkatao, hindi na niya kailangan ang tulong ng sinuman. Nag-iisa, may kakayahan siyang pukawin ang kaguluhan sa mas malaking realidad at Zymergy. Si Cassia, na nagkokonekta sa mga tuldok, ay nag-isip, kaya, hinanap ba ng napili ang 10 banal na templo upang masuri ang kanyang kapangyarihan? Ang binata ay nanunuya, ang 10 banal na templo. Kung may kakayahang sila, ang posisyon bilang ang kataas-taasang landas ay hindi mananatiling bakante ng matagal. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pintuan, kumapit ang kanyang mga kamay sa likuran. Tumingin siya sa langit na may ngiti. Ang magdurusa ay si Yeria. Siya ay may kusang loob na mga puwersa na lampas sa kanyang pagbibilang, at ang sumusunod ay magiging isang kakilakilabot na kaguluhan. Pinanood ni Cassia ang likuran ng binata, nag-aalangan na magsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6718. Amid ang ipinagbabawal na dugo ng Historial Land, si James ay hindi alam ang mga kaguluhan na na-trigger ng kanyang mga aksyon. Tumayo siya, nailipat ng pambihirang tanawin sa harap niya, habang ang magulong energies ay unti-unting umatras. Kapag ang mga kapangyarihan ng pula ng dugo ay ganap na nawala, ang 2 perlas ng kaluluwa, na ngayon ay sumasalamin sa isang banal na ningning, ay nagsimulang mag-levitate sa isang tunog na nakakagulat na tunog na tila sumigaw. Binabati kita, binata. Ang Marcy Ice at mga kapangyarihang pangkasaysayan ay tinatayang bilang ranggo ng Xerxo. Mula ngayon, ang mga nagtatanim ng mga kapangyarihang ito ay maaaring makapasok sa ranggo ng Deklan. Panipi. Si James, naabutan ng isang alon ng kasiyahan, humakbang pasulong at hinawakan ang mga perlas ng kaluluwa. Ang kanyang mukha, na minarkahan ng mga gwapong tampok, ngayon ay nagbigay ng isang ekspresyon ng walang tigil na kagalakan at pagtatagumpay. Ang Marcy Ice at mga kapangyarihan sa kasaysayan ay nasa gitna na mahahalagang enerhiya. Ito lamang ay isang malakas na pagganyak para sa mga mortal na nilalang na magbabago.
Ito ay nakakumbinsi na ipinakita na sa sandaling sila ay nasa kapayapaan, ang kanilang kakayahan para sa mga kapangyarihan na nilikha ng sarili ay maaaring makipagkompetensya sa mga banal na nilalang. Labis na may damdamin, tumangala si James sa kisame ng kuweba na tinakpan ng dugo na pula at sinabing, "Salamat, Ginoo. Nagpapasalamat ako." Malumanay na sinabi ni Emperor Yarden, "Hindi na kailangang pasalamatan ako. Pinalawak mo ang aking pananaw sa mga mas malaking nilalang ng realm." Yanni at Harper ay talagang pambihirang pag-iral sa mga mortal na nilalang. Ang kanilang katalinuhan, integridad, at pananaw ay lumampas sa aking mga inaasahan. Ang paghawak ng dalawang sinuri na mga perlas ng kaluluwa, lumingon si James sa pagpasok ng kuweba at malugod na nag-aaksaya, "Narinig mo ba iyon? Sir Yanni, Sir Harper. Ang mga kapangyarihan na nilikha mo ay nasa ranggo ng Xerxo. Nakapasok sila sa ranggo ng Declan. Ang iyong mga kapangyarihan ay hindi mas mababa sa mga banal na nilalang." Si James ay nahulog sa kanyang tuhod at pinalaki ang mga perlas ng kaluluwa. Mula sa araw na ito pasulong, ang parehong mga kapangyarihang ito ay makakapasok sa ranggo ng Declan. Panipi. Nakakakita ng ekspresyon ni James, biglang ngumiti si Emperor Yarden at sinabi, "Ngayon, maaari mong i-fuse ang dalawang puwersa." Itinaas ni James ang kanyang ulo at tinanong, "Kung pagsamahin ko ang dalawang kapangyarihan, papasok ba ako sa ranggo ng Declan?" Kinumpirma ni Emperor Yarden na may ngiti, "Oo, ngunit maaabot mo lamang ang ranggo ng Yitro Declan. Hindi sapat na pumasok sa ranggo ng Soma Declan, at malayo pa rin ito mula sa Declan Mahayana." Si James ay ngumiti ng mahigpit at sumagot, "Alam ko na hindi ko nakilala ang lahat ng mga kinakailangan sa tablet ng Jadhea. Sa katunayan, ang hangarin sa Declan Mahayana ay talagang malayo." Tumayo si James at sinabing, "Ngunit nakatatanda, maaari ko bang talunin si Yeria sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang puwersa?" Si Emperor Yarden ay sumingit sa kanyang tanong. Pinindot ni James, "Posible ba?" Panipi. Mahinahon na sinabi ni Emperor Yarden, "Hindi ko pa nakita si Yeria. Ngunit ayon sa sinabi mo, siya ang Tai Chi at dapat magkaroon ng kapangyarihan ng Tai Chi, na nasa ranggo ng Soma. Samantala, kahit na sinamahan mo ang Marcy Ice at kapangyarihan sa kasaysayan, maaaring hindi mo rin maabot ang ranggo ng Yitro. Kaya, ginambala ni James si Emperor Yarden, "Kaya hindi ito sapat. Pagkatapos, kakailanganin kong pagsamahin ang mga ito, at kumuha ng iba pang kapangyarihan." Matapos si James na magsalita, isang ilaw na pula ng dugo ang sumabog sa kuweba at naging materialized sa isang figure. Ang lalaki ay matangkad at burat, na nagbibigay ng isang domineering aura. Kahit na hindi makita ni James ang kanyang hitsura, naramdaman pa rin niya na natakot. Bigla, tinanong ng lalaki, "Gusto mo bang maging alagad ko, binata?" Bulalas ni James, "Ikaw ba si Emperor Yarden?" Sumagot ang lalaki, "Ang Emperor Yarden ay isang pagkakaroon ng nakaraan at hindi na muling bubuhayin. Gayunpaman, ang mga turo ng sekta ng dugo ay dapat na maipasa." Natigilan, nagtanong si James, "Hindi ba ang iyong pilosopiya upang ibalik ang mga landas at banal na nilalang sa kalikasan?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6719. Tinanong ng tao, "Ano sa palagay mo? Posible ba?" Panipi. Kalmado ang sagot ni James, "Duda ko na nakikita ko ang mata sa iyo, Ginoo. Ngunit, buong pagmamalaki kong sabihin na maaari nating ibahagi ang isang katulad na pag-unawa." Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo sa kasiyahan at sumabog sa pagtawa. "Hindi ako makapaniwala na ang oras ay sa wakas darating pagkatapos maghintay ako ng maraming taon." Tumalikod si James. Bagaman hindi niya makita ang mukha ng lalaki, mayroon siyang labis na presensya. "Ibibigay ko sa iyo ang aking habang buhay na kaalaman sa iyo. Ngunit una, dapat kang gumawa ng 3 bagay para sa akin," sabi ng lalaki. Magalang na sinabi ni James, "Mangyaring paliwanagan ako, Ginoo." Pinuri ng lalaki ang may akda, "Dapat mong lumuhad at kilalanin ako bilang iyong Panginoon bago ako magpaliwanag." Tumugon si James ng may ngiti at paghiling ng kanyang ulo, "Tiyak na pagtanggi, kung hindi mo ibunyag ang 3 mga gawain, dapat akong magalang na tumanggi, sapagkat hindi ako nangangako sa mga pangako na hindi ko mapapanatili."
Ang dugo pula na aura ng lalaki ay marahas na bumagsak ng botden ay hamupa sa katahimikan. Sa kabila ng kanyang paglutas, nadama ni James ang isang pag-aalsa ng nerbiyos. Pagkatapos ng lahat, ang pagtanggap ng pamana ng Emperor Yarden ay isang panaginip. Para kay James, ang pagkakaroon ng mana na ito ay maaaring itaas siya sa kabila ng Yeria. Marahil ay maaaring siya ay maging isang tugma laban sa mga powerhouse ni Zymergy. Ngunit si James ay matatag sa kanyang mga prinsipyo. Tumanggi siyang gumawa ng mga walang kabuluhang pangako, na naakit ng prospect ng napakalawak na kapalaran. Naniniwala siyang matatag na ang hindi pagtaguyod ng isang pangako, anuman ang kakulangan ng mga repercussions, ay ipagkanulo ang kanyang budi isang kinalabasan na hindi niya matatanggap. Itinuro ng lalaki si James at sinabing, "Napakahirap ka, ngunit hinahangaan ko ito. Nabubuhay ka sa iyong salita at sineseryoso ang mga pangako. Fine, sasabihin ko sa iyo ang aking mga kondisyon bago ka magpasya." Tumingin si James sa kanya at nakinig ng mabuti. Ipinagpatuloy niya, "Una, kailangan kong gumawa ka ng ilang paglilinis. Mayroon akong 10 alagad sa ilalim ko ng iba't ibang uri ng mga supernatural na kapangyarihan. Orihinal na sinanay ko sila, umaasa na mas mahusay nilang mapaglangkuran ang paglagon ng mas malaking kaharian at isusulong ang aking mga turo. Taliwas sa aking mga mithiin, pumasok sila sa Zymergy, kinuha ang mga posisyon ng pivotal, at nakabuo ng isang kamalayan ng ating sarili." Muli, itinuro ng lalaki si James at sinabing, "Ibibigay ko sa iyo ang token ng dugo upang matulungan akong iwasto ang sekta ng dugo. Patayin ang sinumang sumuway." Matapos magsalita, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang nagliliyab na lilang token ang lumitaw sa paningin. Nararamdaman ni James ang isang walang hanggan na kapangyarihan na nagmumula rito na parang agad itong kumonsumo sa kanya. Maingat niyang inabot at hinawakan ito. Sa pakikipag-ugnay, isang malalim at mahiwagang puwersa ang dumaan sa kanyang katawan na may gayong kasidian na ang kanyang katawan ay nagsimulang nanginginig ng hindi sinasadya. Pagkatapos, ang mga lilang apoy ay sumiklab mula sa kanyang mga kamay. Ang nagninangas na init ay tila parang may kakayahang mag-incinerate ng anuman sa landas nito. Nararamdaman ang napakalawak na kapangyarihan na bumagsak sa loob niya, hindi maiwasang magwat ni James sa kadakilaan ng puwersa na kinokontrol niya ngayon. Matapos makuha ang supernatural na kapangyarihan, itinaas ni James ang kanyang ulo at tinanong, "Ano ang pangalawang kondisyon?" Sumagot ang lalaki, "Susunod, kailangan ko kang linisin ang Zymergy. Naiintindihan ko na wala kang pagnanais para sa kataas-taasang landas at pag-aalaga ng malalim para sa mga mas malaking lupain. Nagtatagumpay ka sa kalayaan at hindi mapigilan. Ang kataas-taasang landas ay bibigyan ng malaking responsibilidad. Ngunit una, ang kanyang paglutas ay dapat na maging husto, ang kanyang mga kalamnan at buto ay pagod at ang kanyang katawan ay nagugutom. Sa huli, kakailanganin niyang walang laman at maubos. Panipi. Hindi kita makikipag-usap tungkol sa kapalaran, at hindi ko tatalakayin ang mga dakilang prinsipyo ng pag-save ng higit na mga lupain at ang napakaraming mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, ang hindi kasiya siya at pagkagalit na nararamdaman mo sa kasalukuyang mga batas at pattern, bakit ito mapipigilan ng mga damdamin at kalakip? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6720. Emperor Yarden ay napakalakas at maaaring basahin ang mga isipan, na nagpapahintulot sa kanya na tiyak na matukoy ang kahinaan ni James. Sa katunayan, habang mahal ni James ang kaligtasan ng kanyang pamilya, siya rin ay isang tao na may malalim na paniniwala sa moral. Siya ay may isang kabayanihan na espiritu na nagnanais na humingi ng hustisya para sa kanilang mga mundo. Marahil kahit na si James ay hindi lubos na kinikilala ang mga aspeto ng kanyang pagkatao, ngunit madaling makita si Emperor Yarden sa pamamagitan niya. Sinabi ni Emperor Yarden, "Ang batayan ng pag-ibig ay ang pagkakasunod-sunod ng mundo. Sa aming taas, sino ang hindi nagnanais na ituloy ang mga lupain ng kalayaan at kadalian? Panipi. Tulad ng ako, sa kabila ng namatay maraming taon na ang nakalilipas, nahanap ko pa rin ang aking sarili na nakipag-ugnay sa buhay na mundo. Sino ang makakaalis sa kanilang sarili mula sa mga makamundong gawain? Ang pagiging bukas na pag-iisip at nagnanais na wala ay mahusay. Gayunpaman,
Ang pagiging ganap na walang malasakit sa mga pagdurusa sa mundo ay nag-aambag din sa kawalan ng katarungan at pinapayagan ang kasamaan na mangibabaw. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at pinag-isipan ang mga salita ni Emperor Yarden. Para bang hinawakan niya ang ilan sa kanila ngunit nawawala pa rin ang kakanyahan. Sa prosesong ito, ang karunungan ay nagbigay sa kanya na nakataas at hinawakan ang kanyang kaluluwa, na nakapagpapaalaala sa isang malalim at maliwanagan na panayam. Matapos ang mga sandali ng tahimik na pagmuni-muni, dalawang sinag ng banal na ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ano ang pangatlong kondisyon? Sakupin ang posisyon bilang kataas-taasang landas, at reforma ang mga kataas-taasang batas. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, tungkol sa oras na ang isang tao mula sa sekta ng dugo ay nakaupo sa posisyon na iyon, sagot ni Emperor Yarden. Si James ay hindi nagsalita. Hindi mo na kailangang balikat ang mga responsibilidad, ngunit dapat mong sakupin ang posisyon kahit ano pa. Ito ang tunay na ugat ng kaguluhan ng Zymergy. Hanggat hindi nasamsam ang posisyon, ang mga problemang ito ay magpapatuloy at hindi maaaring ganap na malutas. Tanong ni James na may walang magawa ng ngiti, ang kataas-taasang landas. Iyon ba ay isang posisyon na maaaring kunin? Panipi. Tumugon ang Emperor Garden, iba ka. Ikaw lamang ang napili sa gitna ng mga mortal na nilalang, na nagbibigay sa iyo ng bawat karapatang umakyat sa posisyon. Nagulat na nagtanong si James, ilan ang kwalipikado para dito? Mahinahon na sumagot si Emperor Yarden, ikaw lamang ang kandidato sa lahat ng mga mortal na nilalang. Mayroong dalawa mula sa Zymergy at isa sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kaya bukod sa akin, may tatlo pa. Sino sila? Sumimangot si James. Inihayag ni Emperor Yarden, pamilyar lamang ako sa isang dakilang lupang pangkasaysayan. Siya ang binibini ng Horvath Temple na si Marcy Anel. Tulad ng mga kandidato ng Zymergy, hindi ako sigurado. Ang katayuan ng mga napili ay Kat-Anji Tangi, at imposibleng mahulaan sila. Kinilala ni James ang Horvath Temple. Nang una siyang pumasok sa mahusay na lupang pangkasaysayan, nakatagpo siya ng dalawang matatanda mula sa templo ng Horvath na kumilos bilang mga envoy, para lamang sa kanila na itaboy ng mga individual mula sa templo ng Zazen. Ang paghahayag na ang Horvath Temple ay nagtataglay ng isa pang napili, si Marcy, ay matatag na nakaangkla sa memorya ni James. Tiningnan ni Emperor Yarden si James at sinabing, inilatag ko ang aking tatlong kondisyon. Ang iyong oras upang sagutin. Panipi. Tiyak na tumugon si James, wala akong mga isyu sa unang dalawa. Gayunpaman, ang pangatlo ay hindi lamang isang bagay kung magagawa ko. Tunay na hindi ko nais na ituloy ito. Sumagot si Emperor Yarden, tulad ng nabanggit ko, hindi mo na kailangang gawin ang mga responsibilidad. Kailangan ko lang kayong sakupin. Kapag mayroon ka nito, maaari mong reshape ang mga kataas-taasang batas na nakikita mong akma, at kung kanino mo pinili na ipasa ang awtoridad pagkatapos ay ganap na nasa iyo. Panipi. Si James ay nahulog sa tahimik na pagmumuni-muni. Si Emperor Yarden ay ginagawang mahusay na maging totoo upang maging totoo. Kung madali kong sakupin ang posisyon, hindi ko nakakailanganin ang anumang tulong. Hindi pa ako sa ranggo ng Declan, kaya paano ako makontento para dito? Sa ilang mga alalahanin, tumangala si James at tinanong, yamang ang mahusay na lupang pangkasaysayan ay mayroon ng napili, bakit mo hiningi ang aking tulong sa halip na sa kanya? Si Emperor Yarden ay lumaban sa isang katanungan, ayaw mo bang maging aking disipulo? Panipi. Si James ay hindi nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, nagbuntong hininga siyang nagbitiw. Tulad ng inaasahan mula sa isang tao na umiiral mula pa noong unang panahon. Hinikayat ni Emperor Yarden, kung sang-asang-ayon ka sa tatlong mga gawain na ito kaagad, ililipat ko kaagad ang aking kapangyarihan sa iyo. Matapos mong pagsamahin ito sa Marcy Ice at Historial Power, hindi ka bababa sa ranggo ng Soma Declan, na sapat na upang mahawakan kahit na ang butil ng mga krisis. Sa ganitong kapangyarihan, hindi lamang ang mga traidor at mga turncoats sa labas ay walang pagkakataon laban sa iyo, ngunit kakaunti sa Zymergy ang maaaring talunin ka. Si Yeria ay hindi man lang magbabante sa iyo. Ang panukala ay napaka-nakatutokso. Inilapag ni Emperor Yarden ang kanyang kagyat at malalim na mga alalahanin.
Sa kabila ng gravity at potensyal na mga kahihinatnan ng alok, huminga ng malalim si James at napunta sa isang desisyon. Lumuhad siya sa lupa at sinabi, "Salamat sa pagkakataon, Master." Si Emperor Yarden ay pansamantalang natigilan sa biglaang pagpapasya ni James. Kaagad pagkatapos, tumawa siya ng buong kapurihan at lubos na lubos. Diretso si James at tinanong, "Yamang naging alagad ako, maaari ko bang malaman kung ikaw ay Emperor Yarden?" "Oo, at hindi. Namatay na ang pangunahing sarili ko. Ako ay isang kaluluwa lamang. Kahit na hindi ko mailipat ang lahat ng aking mga kapangyarihan, maaari kong bigyan ka ng kalahati nito." Naisip ni James sa kanyang sarili, isa pang nalalabi na kaluluwa. Gayunpaman, medyo kahanga-hanga iyon. Makakapasa pa rin siya ng aking kalahati ng kanyang mga kapangyarihan, na lubos na mapalakas ang aking lakas. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay at tinanong, "Maaari ko bang pagsamahin ang mga Marcy Eyes at mga kapangyarihan sa kasaysayan bago ka maipasa sa akin?" Sumimangot si Emperor Yarden, na nakakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan tungkol sa kahilingan ni James. Gayunpaman, tumanggo pa rin siya sa kasunduan. Umupo si James, pagkatapos ay sinimulan ang paghihimok sa kanyang historial at kaguluhan na kakanyahan upang magsama sa mga marsyal at mga perlas ng kaluluwa ng kaluluwa. Ang dalawang parke ng kaluluwa ay nagsimulang paikutin, naglalabas ng mga nakasisilaw na ilaw. Biglang namagitan si Emperor Yarden. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, sumigaw siya, "Itigil mo ito. Hindi mo ito masisira ng ganyan. Sisirain mo sila." Kinuha, itinaas ni James ang kanyang ulo at nakita si Emperor Yarden na inalis ang mga perlas ng kaluluwa.